Una sa ating mga balita, tumaas ang public satisfaction at performance rating ng gobyerno sa ikatlong bahagi ng taon. Ito ay batay sa resulta ng survey na isinagawa ng social weather stations. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacierda, resulta ito ng mga pinatutupad na reforma ng administrasyon. Samantala, ipinaalala naman ni Lacierda sa publiko na referendum ng daang matuwid ang 2016 elections. Ang detalye ng ulat na yan mula kay Elena Luna. Ikinatuwa ng Malacanang ang pagtaas ng satisfaction rating ng Administrasyong Aquino. Batay sa pinakahuling survey ng social weather stations, 6 sa 10 Pilipino ay natutuwa sa pamahalaang Aquino. Naitala ang 59% na satisfaction kumpara sa sinundang survey noong Hunyo na 10%. Pinapasalamatan natin ang ating mga boss sa pagpapahayag ng kanilang patuloy na kumpiyansa at pagtitiwala kay Pangulong Aquino at sa gabinete. Sa kabuuan, lumalabas sa pagsusuri ng SWS na ang Pangulo at ang administrasyon ang nakapagtamo ng pinakamataas na net satisfaction rating, no, on average kung iahambing dun sa mga nakaraang administrasyon. At para dito ay taos-puso kami nagpapasalamat. Lumalabas sa net satisfaction na nakakuha ang administrasyon ng positive 37. Mas mataas ng 6 points ang third quarter survey na ito kumpara sa net satisfaction rating noong Hunyo na positive 31. Sa aming palagay, ito ay pagpapahiwatig ng paniniwala ng kababayan sa tamang direksyon na tinatahak ng ating pamahalaan, at ito yung mga patakaran ng daang matuwid na naglalayong matamo ng bansa ang yung pag-unlad ng ating ekonomiya na magiging inclusive, no, at makatwiran, at yung panatili o may pagpatuloy ang mataas na antas ng pag-unlad para makasama ang ating bansa sa mga tinatawag na high-income countries. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacierda, sinusundan ng survey na ito ang mga positibong balita tungkol sa Pilipinas, bunga ng mga ipinatutupad na reforma. Kabilang dito ang Global Competitiveness Report ng World Economic Forum at Worldwide Governance Indicators ng World Bank. Ipinaalala ni Secretary Lacierda na referendum ng daang matuwid ang 2016 elections. Ang susunod na halalan aniya ang magiging pagkakataon para piliin ng mga botante kung magpapatuloy ang daang matuwid o kung babalik sa abusadong sistema. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.